Manalangin tayo sa gabi na ito. Si Enrica, nakalagin na ba? Hello po. Hello Sige po, po, Ate Enrica. tayo po ay manalangin. Ang Panginoon naming makapangyarihan, sa lahat kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po, Lord, sa buong maghapon na kami po ay pinakaingatan nyo. Lord, dalangin po namin ang amin pong Bible study ngayon. Dalangin po namin na kayo ang siyang maging tagapanguna nito at kayo po ang siyang maging sentro nito. Panalangin po namin, Lord, ang mga internet connection, Lord, na kayo po ang siyang magbigay ng stable na internet connection at na kayo po nawa ang maglagay sa amin sa distractions. Maraming salamat po, Panginoon, nawa kayo pong magbigay ng puso at isipan upang maintindihan po namin ang inyong mga salita na aming marinig ngayon. Ito po ang panalangin sa tanging pangalan ng yung iyong anak na sa Jesus. Amen. Ayan, thank you po Ate Enrica sa prayer. Tayo po ngayon ay magpapatuloy na sa atin pong online Bible study. Tayo po ay nasa chapter 7 na, What Stops You from Changing? Ang atin pong facilitator ngayong gabi ay si Kuya Joshua and si Ate Shane po. Maari na pong magsimula ang Kuya Joshua and Ate Shane po sa kanila pong topic. Hello po. Hello po. Hello. Wala po yung PPT. Wala pa po siya. Ayan, meron na po. Ayan. It's the same old story with the same old scene. Ito yung tinatawag na favorite scene. Ang topic po natin ngayon ay mula po sa chapter 5 na may title po na What Stopped Us from Changing. It comes down po to one of two things. Ito yung love of self or a love of sin. Hindi dahil sa kakulangan natin sa disiplina, kaalaman at suporta. Pero lahat sila nagmamatter. Pero yung number one reason why people don't change is yung pride mismo natin na susundan ng pagkamuhi natin sa consequences dahil sa kasalanan. But actually, is still loving the sin itself. Next slide po. Proud self-reliance. Next. Have you ever been frustrated or angry at your lack of change? Sabi nga po ng author ng book, marami pong tao na raw yung nagsabi sa kanya na, I can't believe I've done it again, or I'm so cross with myself for doing this. Pero sabi po ni Ed Welk, siguro kaya galit yung tao sa sarili niya dahil nga paulit-ulit na lang yung kasalanan niya. Ito yung nagagawa ng pride. Ina-assume niya po na capable siya of doing good in his power. Minimize niya po yung minimize po ng pride natin yung spiritual inability apart doon sa grasya ng ating pong Panginoon. Next slide po. Ngunit sabi po ni Jerry Bridges, God wants us to walk in obedience, not victory. Gusto ng Diyos na lumakad tayo ng may pagsunod. Ang problema po natin is yung attitude natin towards sin is more self-centered than God-centered. Mas concerned po tayo sa sarili nating victory over sin than we are about the fact na ang ating mga kasalanan ay nagpapalungkot sa puso ng ating pong Panginoon. Ang pagmamataas ay hindi lang isang kasalanan. Ito ay bahagi ng kahulugan ng kasalanan. Pride puts us in the place of God. Mas gino-glorify natin yung sarili natin kaysa i-glorify yung Panginoon natin. Next slide po. Ngunit sabi nga po sa Micah 6, what does the Lord require? Justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Next slide po ulit. At sabi din po ng scripture ay God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you.
na mababasa nga po natin sa James at saka po sa Peter. Humility is the secret to receiving grace. Sabi nga po ni Jack Miller, ang grasya ay dumadaloy pababa. Next slide po. People used to talk about higher life of sanctification. Pero ang talagang kailangan po natin ay yung buhay po na mayroong pagpapakumbaba. Next slide po. Hello, Nak. Sige, tuloy ka lang. May ano lang, technical problem. Thank you. Sige po. Lumaki tayo kay Kristo sa pamamagitan ng paglaki sa kabanalan. O yung sa English ay, we grow up into Christ by growing down into lowliness. Kung talagang gusto natin yung biyaya ng kabanalan, dapat tayong magpakababa at magpakumbaba at ipaubaya natin sa Diyos ang pag-angat. Ang pagpapakumbaba po ay hindi spiritual achievement that merits God's grace. It is the realization po na hindi tayo karapat-dapat sa biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon. It's the recognition na ang grasya po lamang ng Panginoon ang tanging nating pag-asa. It's giving up on ourselves and finding all we need kay Kristo lamang. Kung tayo po ay napoprostrate at our inability to change, ang unang step po na dapat natin gawin is to give up on ourselves. Repent of our self-reliance and self-confidence. Second step po is to rejoice in God's grace at ang kanya pong biyaya na mapagpatawad at ang kanya pong biyaya na kayang bumago o para i-transform po tayo. Next slide po, self-justification. Ayaw nating isipin na masamang tao tayo. Ayaw nating isipin na masama ang ating mga puso. Para sa ganun, we don't take responsibility para sa mga kasalanan natin. Inaamin po natin na kailangan nating magbago pero ayaw nating aminin na tayo yung problema. Self-reliance says, I'll do okay by myself. Self-justification says, I'm doing okay by myself. Making that claim involves excusing, minimizing, or hiding sin. Excusing sin, ang unang kasalanan ay nagsimula sa pagdududa sa salita ng ating Panginoon at pagnanais na malikha yung mga bagay na higit pa sa lumikha. Kung maaalala po natin yung kwento ni na Eva at Adan, ang first sin is a common characteristic of subsequent sin. Ito po yung blame and yung excuses. Bali sinisi po ni Adan si Eva at sinisi po ni Eva yung ahas na mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 11 to 13. At ngayon sinusubukan pa rin po nating ipasa at isisi yung ating pong mga kasalanan. We refuse to take responsibility sa kung ano man yung nagawa natin. We blame other people for what they have done, and we blame other people sa mga bagay na hindi naman din nila ginawa. Or may mga pagkakataon din na sinisisi natin dahil sa pinagdaraanan natin. Mayroon pong story si author dito po sa book. Bali, si Dorothy po at saka si Naomi. Dalawang matandang babae po sila sa church po ni author. So, parehong nakipaglaban po sa physical na sakit, si Dorothy at saka po si Naomi. Bali, yung problema po ni Dorothy is yung sa kanya pong binte. Sinabi po ni Dorothy yung tungkol po sa kanya mga medical na problema ng detalyado. Malungkot po siya and her conversation had one theme, ang kanya pong sarili. Sa kabaligtaran po, si Naomi ay nagkaroon po ng talamak na arthritis para sa marami o mahabang taon at ang kanya pong mga daliri ay nakatikom na. Sa huling buwan po ng kanyang buhay, kinain po ng cancer yung kanya pong katawan. Siya po ay nasa palagiang physical na sakit, madalas na nanginginig. Ngunit ang kanya pong mga mata ay laging kumikinang at sa pakikipag-usap po ay nagsalita po siya tungkol po sa kabutihan po ng Diyos at nagtanong po sa iba at nagtatanong din po siya sa iba kung kumusta po sila kung ano po yung ginagawa nila. Bali yung dalawang babae po ay naharap po sa magkatulad na mga kalagayan. Kung tinanong po si Dorothy kung ano yung nagpapahina sa kanya, ang sagot po niya is yung karamdaman po niya. Pero sinagot po ni Naomi yung kanya pong kalagayan sa ibang paraan. Ang sagot niya po is the joy of the Lord was her strength.
Si Kuya Josh na po yung susunod. Thank you po. Hello po, magandang gabi po sa atin. Pero nasobra ata yung pag next mo ng slide. Dapat minimizing sin muna. Ayan po. Bali, sa pagpapatuloy po, we avoid the responsibility for sin by minimizing it. Iniwasan nating mga tao ang pagtanggap ng responsibilidad para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbababa ng bigat ng mga kasalanang gawa. Kapag tayo nagkasala, kadalasang nagtatangkang magbigay ng palusot o bawasan ng mga kahalagahan ng ating pagkakamali. Halimbawa, maaari tayo magsabi ng hindi naman ganun kalala o ihambing ang ating sarili sa iba na gumawa ng mas masahol na bagay. Maaari rin nating bigyan diin ang ating mabubuting gawa upang mapabawasan ng mga masasama nating gawa. Gumagamit tayo ng mga salitang pampalambot ng epekto ng ating mga gawa at tulad ng pagtawag dito na misdemeanor o pagkakamali sa halip na aminin na ito ay isang kasalanan. Maaari rin natin itong tawaging simpleng kaligtaan o white lies. Ang ganitong pagbababa o pagpapalusot sa ating asal ay hindi tunay na nakatugon sa kalaliman ng kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugang pagkilala at pagdadalamhati sa ating mga kasalanan nang walang pagsasagawa ng mga palusot. Ito ay nangangailangan ng buong responsibilidad sa ating mga pagkakamali at paghahanap ng tawad mula sa Diyos at sa mga naapektuhan ng ating mga gawa. Sabi nga ng author, true repentance grieves over sin. It never minimizes it. Next slide po. Yan po. Bali po, when did you last tremble at God's word? Okay, next slide po sa Isaiah 66:2. Sinasabi po ron, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Okay, next slide po. Sakto lang po pala. The humble tremble at God's word. They don't minimize sin. They tremble before God. Ngunit ang ating pride ang nakakapagpabulag, nakakapagpabingi sa atin sa salita ng Diyos. Alam natin ito. Iniisip natin ito kaya hindi tayo lumalapit ng may kasigasigan. We don't engage it as needy sinners. Culture of self-fulfillment, tinalakay dito kung paano madalas na pinapangunahan ng modernong kultura ang sariling pagpupunyagi sa personal na pananagutan. Maaaring makita ng mga tao na anumang diskusyon tungkol sa guilt o kasalanan ay isang banta sa kanilang imahe o pagkakilanlan. Ang ganitong pananaw ay maaaring humantong sa paghatubili na aminin ng pagkakamali at humingi ng tawad o repentance. Sinasabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Next slide po. To repentance and forgiveness, binibigyan din ng author na ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi para sa pagtanggap ng kapatawaran at kalayaan mula sa kasalanan. Inilalagay nito na ang pagsisisi ay nangangailangan ng pagtanggap ng responsibilidad para sa ating mga aksyon nang walang paggawa ng mga palusot o pagbababa ng importansya ng seryosong kasalanan. In fact, there's no forgiveness and no freedom without repentance. Hindi tayo nagre-repent para ma-minimize yung mga kasalanan natin. Sinasabi po sa Acts 3:19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come through from the Lord.
Next slide po. Ayan po. Bali po, ito po ay isang story po ng The Simpsons po. Bali po, pwede ko po bang hilingin na basahin po ito ni Kieran? Sige po. Ito bro, nasa screen. Yes, Kieran. Okay. May isang episode sa The Simpsons kung saan sila Homer at Bart ay naligaw sa dagat sa isang dinghy. Si Homer ay inubos lahat ng tubig at kinain lahat ng kanilang pagkain. Noong merong lumilipad na rescue plane, pinaputok ni Homer ang flare gun pataas ngunit tinamaan ito ang eroplano. Habang sila ay nasa makapal na hamog, si Homer ay nag-hysterical panic. Wala na tayong pag-asa. Wala na tayong pag-asa. Yung sigaw niya. Pagkatapos, nagliwanag yung ulap at may isang bangka na lumitaw. Okay ka lang ba? Tinawag ng isang tao. Pero si Homer ay isang typical na lalaki na hindi aamin sa kanyang pangailangan. Kaya't sumagot siya, oo, kaya okay lang ako. O okay lang lahat. Pagkatapos ay nawala ang bangka at si Homer ay bumalik sa kanyang pagkabahala. So, bali po, pwede tayong lahat maging katulad ni Homer kapag nasa critical na kalagayan ng tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan. Ito ay ng ating buhay, napupuno ng ating buhay ng trahedya. But when God offers His help, we won't admit our need. Mas gusto pa nating tanggihan ng kanyang tulong kaysa aminin tayo'y makasalanan. Next slide po. Hiding sin. We want our reputation kaya nagtatago, nagpapanggap, hindi humahanap ng tulong. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng mayabang na paniniwala sa sarili na kaya nating solusyonan ang lahat ng problema nang hindi humihingi ng tulong mula sa iba. Gayunpaman, ito ay nagpapakita na sa kabila ng ating pagnanais na huminto sa pagkakasala, kung ang pag-amin nito ay magre-resulta sa hindi pag-aproba ng ibang tao, mas pipiliin pa rin nating na itago ito. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapahina sa ating pagpapakatao at hindi nagaganap ang tunay na pagsisisi. Sa kabuuan, ang mensahe nito nagpapakita na dapat nating unahin ang pagkilala sa ating mga pagkakamali, maaaring humantong sa malalang mga isang bagay ang magdesisyon, ibang bagay ang magsigasig na humingi pa ang iba ng isang plano na konkretong nakatuon kay Kristo. True repentance lets nothing get in the way of change, not even reputation. Are you confessing to a trusted Christian? Are you going to him or her for accountability? Have you told those individuals such as your spouse who are affected by your sin? Ngunit dapat mong buong loob at kusang ipaalam ito sa mga tao sa iyo ay may pananagutan. Sabi dito ng author, repentance makes God central and accepts His declaration that you're righteous in Christ. Next slide po. One of the main ways in which pride breaks the process of change occurs when we hide our sins from others. Inihalin tulad ng author ang kasalanan sa mold o amag na pag ito ay nasa dilim at nakatago, ito ay mabilis na lumalaki at kapag naman nasa liwanag ay unti-unti itong next slide po. Sabi nga po sa John 3:20-21, everyone who does evil hates the light and will not come in the light for the fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes so that it may be seen plainly that what they have done sight of God. Kailangan nating antad ng ating liwanag. Mayroon po kwento na
Nung nakita niya ang paggalaw ng kurtina at narinig ang mga yapak, si Bob ay muling nagpakalasing at nagaksaya ng kanyang sahod. Ngayon siya ay nagtatago dahil sa takot na ma-expose. We can all be like Bob, kahit na may ilan sa atin na mas magaling. Ang kanyang pagtatago ay isang larawan ng kung paano gumagana ang takot sa pagka-expose. Nagtatago tayo sa dilim, pinapanatili nating lihim ang ating kasalanan. Ngunit ang pagtatago ay nagpuputol sa atin mula sa tulong. Pinipili natin ang kadiliman kaysa sa liwanag. Ang pagtatago ay nagdudulot ng kasalanan at ang kasalanan ay nagdudulot ng pagtatago. But grace breaks the cycle. Binawi ng grace ang takot sa pagka-expose na nagdadala sa atin sa liwanag sa lugar ng pagbabago. Next slide po. Bali, babasahin ko po ito. Maaari niyo pong sabayan ito. Ako, sa pagsunod po sa ating pong gamit po ang ating pong mga mata. The gospel applied to our hearts every day frees us to be brutally honest with ourselves and with God. The assurance of His total forgiveness of our sins through the blood of Christ means we don't have to play defensive games anymore. We don't have to rationalize and excuse our sins. We can say we told a lie instead of saying we exaggerated a bit. We can admit an unforgiving spirit instead of continuing to blame our parents for our emotional distress. We can all sin exactly what is regardless of how ugly and shameful it may be, because we know that Jesus bore that sin in His body on the cross. With the assurance of total forgiveness through Christ, we have no reason to hide from our sins anymore. Next slide po. Bali dito po. Babasahin ko na lang yung ulit. I want to be known for my holiness, but this desire impedes my actually becoming holy. My pride makes holiness my boast, and that cuts me off from my only hope, the grace of God. James 4:6. My pride hides my sin, and that cuts me off from the help of other Christians. My pride minimizes or excuses sin, so I never deal with it with sufficient force. Every day I struggle between the desire to be known as holy and the desire actually to be holy. The truth I need to keep telling myself is that reputation is a small price to pay for the joy of knowing more of God and reflecting His glory. I imagine myself admired by the crowd, and I imagine myself being with God. Being with God seems the far better option. But when I'm among the crowd, the struggle begins again. Bali po sa text po na to, pinapaliwag ng author ang laban ng pagnanais na kilalanin bilang banal at ang tunay na pagnanais na maging banal. Pinapakita niya kung paano ang kasakiman ay maaaring humadlang sa atin pagiging tunay na banal. Nasabi ng author na ang pagnanais na kilalanin ang ating sarili bilang banal ay maaaring maging isang anyo ng kasakiman na humahadlang sa atin mula sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ang kasakiman ay maaaring magtago ng ating mga kasalanan na nagdudulot sa atin na mawalan ng tulong mula sa ibang Kristiyano. Sa halip na harapin at labanan ng ating mga kasalanan, ang ating kasakiman ay maaaring pumayag sa atin na pabayaan ito. Sa huli, pinapahayag ng author na mas mahalaga ang pagiging malapit sa Diyos kaysa sa pagpapataguyod ng ating reputasyon sa harap ng ibang tao. Yan lamang po. Maraming salamat. Thank you po Kuya Joshua and Ate Shane. Recap lang po tayo sa topic po natin ngayong gabi. Ang topic po natin ay why people don't we can change, chapter 7 po.
Sinabi po nila, may tanong po sila sa una na why people don't change is because of our pride. The number one reason why people don't change is because of pride. Meron po silang sinabi na love of self and love of sin. Yung proud self-reliance daw po, kung saan pinapaniwala tayo ng pride natin na kaya natin on our own na magbago without the help of God. And we trust ourselves over God. Mini-minimize ng pride natin yung uh, God wants us to walk in obedience, not victory. Pride made us glorify ourselves over God. Kung gusto natin ng kabanalan, dapat tayong magpakumbaba or yung humility po, hindi dapat tayong magmalaki sa Diyos. Sinabi rin po nila yung rejoice in God's grace. Yung self-justification po, yung excusing sin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos and we refuse to take responsibility of our sin. Sinisisi natin sa iba yung kasalanan. Katulad po ng kwento ni Adan at Eva kung saan nagsisihan po sila doon sa kasalanang nagawa nila. And sumunod po dito is yung minimizing sin. We avoid responsibility over sin by minimizing it. Pinapababa natin yung kasalanan. Nagdadahilan tayo to make our sin not a big deal. Ginagawa nating white lies yung kasalanan natin. Though kasalanan pa rin po siya even though white lie siya. Sinabi rin po ni Kuya Joshua kanina, when did you last tremble at God's words? Ito po ay makikita sa Isaiah chapter 66 verse 2. Ang pride natin ay binubulag at ginagawa tayong bingi sa salita ng Diyos. Culture of self-fulfillment through repentance and forgiveness. Sabi po ni Kuya Joshua kanina na ang repentance ay and taking responsibility of our sin ay pag hindi daw po tayo nag-take ng responsibility sa ating sin ay wala pong forgiveness and freedom and hindi po tayo nagre-repent sa kasalanan. But when God offers His help, we won't admit we need it. Mas gusto nating tanggihan ang kanyang tulong kaysa aminin tayo nagkakasala. Nagmamataas po tayo sa Panginoon. And sabi din po di Kuya Joshua, yung hiding sin, the repentance lets nothing get in the way of change, not even reputation. Repentance makes God central and accept His declaration that you are righteous in Christ. Sinabi rin po dito na one of the main ways in which pride wrecks the process of change occurs when we hide our sin from others. Katulad ng isang amag, hilantulad po ito sa isang amag na kapag nasa dilim daw po or nakatago, mas mabilis itong lumaki. Not unlike kapag nasisinagan po ito ng liwanag, is unti-unti po itong natutuyo. Binawi ng grace ang takot sa pagkaka-expose na nagdadala sa atin sa liwanag sa lugar ng pagbabago. Sinabi po sa topic na ito na kung paano ang kasakiman ang maaaring humadlang sa atin sa pagiging tunay na banal. Yun lamang po. Announcement lamang po natin. Ang susunod po nating facilitator ay next week ay si Pops Allen po. Ang kanya pong topic ay magmumula sa Roma chapter 15 verse 1 to 6. And isama po natin sa panalangin po natin ng atin pong preacher sa darating na Sunday na si Pastor J. Labrador po. And maari ko po bang hilingan si Tita Cherry na ipanalangin po tayo sa gabi na ito? Good evening po. Tayo po'y manalangin. Tita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po muli sa oras na nagdaan. Salamat po muli sa yung mga salita po kayo pagmamalaki sa inyo, Panginoon, na kailangan kami pong sumunod, magpasako, umuhay po sa kabayan. At talikuran po ang anumang mga kasalanan po na nagpapalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Gabi po kami po na patuloy pong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa mga tagapagturo na sa gabi na ngayon na ito. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, maging mga facilitators po na nanguna po sa amin ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ilang buhay. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, ang aming presiders, ang aming pong preacher po sa Sunday, dating Sunday, si Pastor J. Labrador. Gabayin niyo po, Panginoon, siya sa kanyang paggagayak po, Panginoon, ng kanyang preaching.
Ingatan niyo pong patuloy, Panginoon, ang bawat isa na mamuhay po ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Thank you po.